chapter 5, 38 to 42. Let us all concentrate, particularly in the presence of God and in the Word of God. Ito po ay patungkol sa katuruan laban sa paghihiganti. Nasa isip na ba ninyo ang paghihiganti? O naging pag-iisip niyo sa mga nakaraan ang paghihiganti dahil sa mga bagay na nagawa sa inyo? Ito pong aral na ito ay malaking tulong upang paano natin maunawaan kung paano ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo pagdating po sa paghihiganti o retaliation. Beginning verse 38, ang sabi po rito, narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka nino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ito po ang salita ng Panginoon, kahit manalangin sa mandali. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa sa iyong mga salita. Hindi lamang namin maunawaan, kundi bigyan mo kami ng kakayahan na isabuhay ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sa iyo po namin ito nakakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsiupo po tayo. Sa nakaraan, naging foundation natin sa ating aral yung Sermon on the Mount from chapter 5 to chapter 7. From chapter 5 to chapter 7. But last year, nung bagong taon, if you still remember my message, it's all about yung sa bahay na nagtayo, o taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumaan ng bagyo at kailanman hindi sila bumagsak just because of the storms of life. So, yung Matthew chapter 7 na yon, verse 24 something, ay naging foundation ng Sermon of the Mount. No? Ito yung conclusion. Ito yung pinaka-ruro ng Sermon of the Mount. Matthew 7, 24 to 27. And after New Year, bumalik po tayo doon sa chapter 5 ng pasimula ng Sermon of the Mount. Kaya nga, sabi ko rito, kapag naunawaan natin ang buong Sermon of the Mount, it will really change your whole life. Sa 6 na buwan na sabi ko, kung maunawaan natin ito, then something really changed in us. So then, binalikan natin ang unang sermon sa bundok at sinabi ni Jesus doon yung beautiful attitude or the beatitude. At ang kauna-unahan niyang sinabi doon, blessed are those poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. So the Sermon of the Mount is all about the kingdom of God. Alam niyo naman ang bundok, no? It represents the presence of God. Sa Old Testament, and even sa Book of Revelation, makita natin that Mount Zion, representing the very essence of it, is the presence of our Lord, of our God. Kaya yung Sermon of the Mount is actually His sermon on the kingdom of God. Ito po ay may patungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Doon po sa Beatitude, binanggit niya nga yung poor in the spirit. That means, wala tayong ibang maipangmalaki sa buhay natin. We count ourselves as nothing. Kasi kung mataas masyado ang tingin natin sa ating sarili, we cannot live rightly as a Christian sa mundong ito. Lagi na lang tayo nakikipag-away, lagi na lang tayo nakikipaglaban sa lahat ng mga bagay. Kasi ang taas ng ating pananaw sa ating sarili. At kung may mga taong mambiligbak sa atin, lalabanan natin yan because we are crying for injustice. Kaya sabi niya, mapalad ang mga taong that they consider themselves as poor in the spirit. At kapag ganun tayo, nasa atin ang paghahari ng ating Panginoon. Then, it follows yung ilaw at asin, if you still remember, no? Na tayo ay ilaw sa sanlibutan, asin sa sanlibutan, and it speaks of yung good works
na meron tayo, which speaks the good works, in that context, speaks to our beautiful attitude. No, kapag hinima yung beautiful attitude na sa beatitude, yan ang mga dapat na attitude na meron tayo. At yung attitude na yan, since we are the salt and the light of the world, dapat yan ay nag-expose sa lahat. Ito lamang ang good words na binabanggit sa Biblia na dapat alam ng lahat ng mga tao. Hindi ito yung good words that made by hands. Ito yung ulit, tumulong ka sa kapwa mo, hindi mo kailangan, sabi ng Bible, hindi mo kailangan ipagsigawan. May marami akong tinulungan. Hindi yan yung good works na tinutukoy dito. It's something, an attitude, our attitude that must be exposed to everyone. At least yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, malaman yan na ikaw ay isang kind person. At yung kindness mo, nanggagaling yan sa Panginoon, not yours. No? So kaya yan yung sinasabi doon sa ilaw at asin, na dapat ito ma-expose. Yung good works na ito ay dapat ma-expose kahit kanino pa man. Malaman na binago ka ng Panginoon sa iyong buhay. Now, pinagiti ni Jesus as we go on sa ating pag-aaral, sabi niya, ako ay naparito not to abolish the law, but to fulfill the law. And it also teaches us na katulad ni Kristo na finulfill o at least sinunod ang kalooban ng Panginoon. And in that sense, tayo rin dapat sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Binigyan niya lalo ng diin dito ang Sermon of the Mount na kung saan ine-expose niya ang Ten Commandments, ine-expose niya ang kanyang law of the old, para maisabuhay kung paano natin ito isasabuhay sa kasalukuyan. Now, pagkalipas niyang sabihin na naparito siya to fulfill the law, una niyang sinabi ang mga bagay patungkol sa Ten Commandments. Kaya kung nakatandaan niyo, sinabi niya, huwag kayong papapatay. No? Do not commit murder. Do not murder, sabi niya. Pero mas nilaliman ni Kristo ang salitang murder sa puot. Kaya sinasabi ko naman sa inyo, huwag kayong mapupuot because Jesus Christ knows na ang pinagmumulan ng anumang klase ng murder ay nanggagaling sa puot ng tao. Kaya doon siya kumukuha, no? Yung pinakaugat ng pinanggagalingan ng kasalanan ng tao. And last Sunday, ating tinalakay ang patungkol sa lust. Okay? Na sinasabi niya, thou shalt not commit adultery. At yung root cause ng adultery is something, yung lust ng tao. Yung hilig ng laman. Yan ang pinagmumula ng adultery nito. Kaya nga, ating nabanggit, na sinabi ni Jesus sa mga ilan pang mga talata doon, yung si Moses sa panahon niya, kaya nagkaroon ng divorce, bagamat hindi kalooban ng Diyos ang divorce, kailan pa man. Nabanggit natin, even the case of adultery, hindi dapat siya maging ground o hindi maging dahilan, not ground. Hindi dapat maging dahilan para maghiwalay ang mag-asawa just because of adultery. Kaya pinayagan niya sa Old Testament, in the days of Moses, dahil sa katigasan ng ulo. Pero ayaw pa rin ng Panginoon na ang pinag-isa ng Diyos ay paghiwalayin minuman. Kaya sabi niya, let your yes be yes or your no be no. And it speaks of our oath. Kaya kapag na may ikakasal, nangangako yan sa pastor, nangangako sa Diyos yan. Diba? Sasabihin doon, minamahal mo ba ang iyong opo? Tapos sasabihin niya, walang sino mapaghiwalay, kamakayan lamang makapaghiwalay sa amin. Tulad ng singsing, na ginto, ang kanyang pagmamahal ay dalisay at ito'y walang katapusan. Ganyan ang klaseng pagsasama ang gusto ng Diyos sa mag-asawa, hindi paghiwalayin ng ninuman. Kaya kapag nangangako ka sa harapan ng kasal, let your yes be yes and your no be no. Napakahalaga ito sa ating Panginoon sapagkat sinabi niya, kung ikaw ay namumuhay sa paghahari ng Diyos, hindi option ang hiwalayan sa mag-asawa. Laging nagkakaroon ng pagpapatawad sa lahat ng mga bagay nito. Ngayong araw, tinalakay natin ang susunod na aral ni Kristo sa Sermon of the Mount. Ano yan? Sabi niya, ayon sa batas, mata sa mata, ngipin sa ngipin.
Ito ay isang batas na ipinairal ng Diyos sa Old Testament hanggang sa kasalukuyan. Ang mata sa mata, ngipin sa ngipin ay hindi masamang batas. Ito ay mula sa Diyos, ito ay banal. Okay? Tama ang batas na yan. Ang batas na ito ay isang equal justice. Hindi dapat maparusahan ng tao na higit sa kanyang pagkakasala. Kung ano ang kasalanan, ito ay may kaakibat na tama at parehong parusa. Sinasaway ng batas na ito ang gawaing vendetta o ang tinatawag na excessive retribution. Kaya sa tinawag na mata sa mata, ngipin sa ngipin, ito ay isang prinsipyo ng batas na kung ano lamang ang kasalanan, hindi dapat maging excessive ang pagpaparusa nito. Tamang pagpaparusa sa bawat kasalanan ginawa. Now, ang mata sa mata at ngipin sa ngipin na prinsipyo ng batas ay makikita natin sa ilang mga sita sa Old Testament. I will give you 3. Exodus 21:23-25. Sabi dito, ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Sunog na sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. So kung ano ang ginawa ng tao laban sa iyo, ang parusa din dapat ay katulad ng ginawa niya sa iyo. So yun yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Leviticus 24:19-21, ito naman ay ang nakapinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto, kung nabali mo yung buto ng kapitbahay mo, sadya sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. So that's an Old Testament law, which is, of course, pareho pa rin yan ngayon, no? Kaya may mga, ang bawat parusa ay may kaakibat, bawat kasalanang nagawa, bawat krimen, ay may kaakibat itong pagpaparusa na itinatakda ng batas. Ang nakapatay ay ng hayop ng kanyang kapwa ay kailangang magbabayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patayin din. Okay. Deuteronomy 19:21, huwag kayong maaawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ang ganitong klase ng prinsipyo ng batas ay tinatawag nating lex talionis. Kung narinig nyo na yan. Ito ay halaw mula sa nangangahulugang law of retaliation. Ito ang batas na pinaiiral sa pag-retaliate laban dun sa ginawa ng isang tao. Ito ay isang punishment katumbas sa offense committed in kind and degree. Sinabi ni Jesus ang katagang ito upang ituro sa tao papaano harapin ang hustisya, not in a public sense, kundi yung personal na kalagayan. So sabi niya doon sa mga disciple niya, doon sa Mount, Sermon of the Mount, sabi ng batas, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero ito naman ang sinasabi ko sa inyo. So he has something in his mind, okay? Pero hindi niya dinidisregard yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sapagkat ito ang essence ng batas ng tao. Hindi madali ito dahil ang nature ng tao ay humanap ng hustisya sa mga injustices na nararanasan at ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghihiganti, legal man o hindi. Ano nga ba ang itinuturo dito ni Jesus patungkol sa paghihiganti? And let's go to this. Una, upang maunawaan natin ito, dapat maunawaan natin ano ang hindi tinuturo dito sa mata sa mata, ngipin sa ngipin, o lex talionis. Ano hindi na tinuturo? Unang-una sa aspeto ng ating bansa, yung national security. Siyempre, pag may mga ibang bansa na naisakupin ang bansa natin, dapat natin ipaghiganti o dapat natin ipaglaban. No? Hindi dapat na ipinapasawalang bahala natin bilang isang Pilipino kung sasakupin tayo isang bansa. Dapat tayong lumaban. At ito rin ang ginagamit ng Diyos sa Old Testament kapag sasakupin o may kaaway na nais na wasakin ng Israel, sila ay lumalaban dito sa pamagitan din ng sandata at sila ay pinagpapala ng Diyos. At kung sila naman ay hindi sumunod sa Panginoon, ginagamit din ng Diyos ang ibang bansa para parusahan ng Israel sa kanilang kasalanan.
So, hindi ito ang tinutukoy dito sa sitas. No? Ang batas na ito hindi sakop ang personal level o yung lex talionis, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito ay pampublikong hustisya na pinapairal ng batas. Itinuturo dito na ang batas ay hindi dapat ilagay sa kamay ng sino paman upang maging ganti. Bilang personal na pag-atake sa kaaway. Tulad na lang. Kunyari, merong isang taong nakasakit sa iyo. So, ang gagawin mo ngayon, saktan din siya bilang paghihiganti dahil mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mali ang aplikasyon. Dapat, para magawa mo yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, gagamitin mo ang isang espada ng Diyos, kundi ang gobyerno, ang batas, para maisagawa mo ang paglaban, at least, sa iyong karapatan doon sa mga taong gumawa sa iyo. But not on a personal level. Hindi ka makikipag-away sa kanya. Hindi ka makikipagsuntukan sa kanya because meron siyang ginawa laban sa iyo. Hindi ka kumuha ng itak. No? Inaway ka ng kapitbahay mo dahil sa galing mo, kumuha ng itak. Maglalaban-laban ng mata sa mata. Sabi ng Bible, ngipin sa ngipin. Mali! Okay? Hindi tayo dapat nakikipag-away sa personal na dahilan upang maghiganti tayo. Sinabi ni Jesus na dapat may higit tayong pananaw sa paghihiganti. Kung babalikan natin ang ating mga inaral na dapat makita ng mga tao ang good works natin na dapat ginagawa natin ito. Ito ay nakikita ng iba, maging ng mga taong evil men. Nakikita nila yung good works mo, yung kindness mo, na sa kabila ng ikaw ay kanilang magtratuhin, pero nagpapakita ka ng kagandahang asal sa kanila. Hindi ka nakipag-away. Ang hirap din minsan ng mga aral ng Panginoon talaga. Kasi human nature, natural sa atin, ang laging mag-response sa lahat ng mga kaguluhan. Sigurado ko pag inaway ka ng kapitbahay mo, makikipag-away ka sa kanya. Sapagkat yan yung ating natural response sa mga sitwasyong katulad nito. Pero dito, dahil tayo'y anak ng Diyos, iniba niya tayo. Binibigyan niya tayo ng mas malalim na pananaw kung paano natin i-response o tutugunan ang mga hamon ng paghihiganti sa ating buhay. Sa ating mga nakaraang araw, sinabi ron na huwag kang papatay sapagkat ang pagpatay ay mula sa pagkagalit. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang ating galit sa atin na huwag tayong magkakasala, di ba? Pwede namang magalit, pero huwag kang magkakasala. Ang paghihiganti ay nagmumula din sa galit. Sa ating sitas na binasa, tinuturo sa atin ni Jesus ang kung paano hahawakan ang mga sitwasyong ito sa personal nating buhay. Sinabi niya, itong sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Now, sa English, do not resist the evil man. Yan ang ginamit ng Bible. Huwag gumanti sa masamang tao. May naisip na ba kayong mga taong masasama? Maaaring pamilya mo, kapitbahay mo, o kaklase mo, o mga loko-loko sa inyong barangay. Paano mo i-response ang kanilang kasamaan sa iyo? Personal. Taliwas ito sa ating natural inclination, ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, do not resist the one who is evil. Huwag mong gantihan ang mga tao. Ikaw yun, yung personal mo. Huwag mo silang gantihan. Huwag kang makipag-away sa mga taong nakikipag-away sa iyo. Dahil para sa atin, kapag tinapakan ng taong ating dangal o honor, tayo ay lumalaban pabalik sa kanya. At kailangan natin ipagtanggol ang ating sarili. Yan yung ating naturalesa. Gumanti. Okay? Diba? Sa sama ng loob mo, ang dami mong iniisip. May mga pagkakataon pa nga. Dahil sa iyong pag-inganti. Naisip mo, mamatay ka na sana. Diba? Yan yung natural na isip natin. Taliwas ang damdamin na ito sa sinasabi ni Jesus na huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung ating mapapansin sa kasaysayan ni Jesus, siya ay hinamak, pinagsalitaan ng masamang wika, dinuran, pinahirapan, sinabihang siya Diablo o Beelzebub, ngunit di siya umimik kahit konting salita laban dito.
In fact, sinabi pa niya na patawarin mo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa. Therefore, he said, do not resist the evil man. Ang salitang ito ay isang personal na pagtugon. So, personal na pagtugon. Sa isang sitwasyon, dadaling ka sa tentasyon ng pagkagalit, magiganti at pumatay. Ngunit sinabi niya, hayaan mo sila na gumagawa ng masama. Hayaan mo lang sila. Paglabas mo ng bahay, hinamon ka, may isang lasing, hinamon ka. Ano, sutukan tayo. Huwag ka mag-response. Anong awayin? Hayaan mo lang siya. Daring go. Dahil anak ka ng Diyos. Huwag mong patulan, huwag mong paghigantihan ang sino mang umahamon sa iyo ng anumang gulo o away. Okay? Sapagkat ang mga taong ito ay dadaling ka sa isang temptation na ikaw'y magalit at may posibilidad na ikaw'y makapagay. Sa Bible, we resist all temptation, particularly to sin, and we resist the devil. And we should not resist those who do wrong to us. So resist the evil one. Resist the devil, and he will flee from you. Resist ang mga temptation. Pero sa isang bagay lang na sinasabi niya, huwag mong i-resist. Ano yun? The evil man. The evil man. Yaan mo lang siya. Huwag mong paggantihan. Huwag mong labanan. Mahirap dito, ano? Ang resist dito ay huwag mong gantihan. Yan ang ibig sabihin. Ginamit sa Grego ang antistemi na may kahulugang oppose or to stand against or isang paglaban at paghihiganti sa paggamit ng an eye to eye or tooth for a tooth. Okay? Now, pinalawak ni Jesus ang sitwasyon. Sabi niya, huwag kang maghiganti sa mga masasamang tao. Tapos nagbigay siya ng 4 na ehemplo kung ano ang dapat gawin sa mga sitwasyong ganito. Una, sabi niya sa verse 39, kung sinampal ka sa kanang pisngi, kanan, ito yung kanan ko, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ano kaya gusto ibigay ni Jesus dito? Ano kaya gusto niyang ipahiwatig sa akin? Tandaan niyo, pag may sumampal sa inyo sa kanang pisngi niyo, dalawang possibilities. Yung sumampal sa inyo, kaliwete. Kanan magkaharap kayo. Kaliwete yung sumampal, kaya sa kanan ka. Kasi sabi niya rito, isunod mo yung kaliwa. Now, hindi yan yung pinatutungkulan ng Bible na si Jesus ay kaliwete. Most ng mga tao ay kanan. So, paano ang kanan makakasampal ng kanang pisngi? Ang sampal niyan, ganito. Ito ang ipapanampal. Ganyan. Alam niyo, yung ganyang klase ng sampal, sa batas, ganito yan. Kapag ikaw ay sinuntok o sinampal sa mukha, at ikaw ay napatay mo siya because of yung ganyang pagsampal na yun, maaari kang mapawalang sala ng korte sapagkat ang ganyang sampal ay paghamak sa dangal ng tao. Yung ganito nabigla pero yung gaganyanin ka. Iba yan. Sa kanilang batas, ito ay masyadong paghamak, pagmamaliit sa iyong pagkatao. Kaya ka sinasampal na ito ang ginagamit. Ganyan. Kaya pag ganyan ang ginamit, tama mo kanan. Pag sinampal ka at hinamak ng tao sa pagsampal sa iyo, ibigay mo pa yung kaliwa mo. Maraming bagay tinuturo sa atin dito. Remember, we are poor in the spirit. Kung sa ating sarili, tagod naman natin, wala naman tayo talaga may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ano pang hahamakin niyang dangal sa iyo? Ang dangal na natitira natin si Kristo. So, ikaw ay minaliit ito. Pag sinapag ka ganyan, minaliit ka niyan. Walang halaga ikaw doon sa taong gumawa sa iyo. So, ang ganitong gesture ay sagad na paghamak at pag-insulto sa dangal ng tao. At ito ay larawan na ginawa ni Kristo sa mga panahong siya ay inalipusta ng mga masasamang tao. Pero tulad niya ay tinuturo sa atin na huwag kang maghihiganti sa kanilang humahamak sa iyo. Ipasa Diyos ang lahat ng bagay, huwag ilagay sa kamay ng batas at huwag kang maghihiganti. So yung mga gesture na ganyan, may mga kahulugan niya.
sinampal ka ng ganyan. Iba yung sampal na ganito, mas matindi yung sampal na ganito. Kapag yan ay panghamak sa iyong buong pagkatao. So kung hinamak ka, bigay mo pa yung kaliwa mo. Okay? Huwag kang maghihiganti. Huwag kang gaganti. Yan ang itinuturo sa atin. Pangalawa, sa verse 40. Ginamit naman ni Jesus dito ang gesture na kung ikaw ay ididemanda. Okay? So, maaaring yung humamak sa inyo yan ay yung una, ang pwedeng gumawa sa atin yan in person of authority. Kumbaga, maliit ang tingin sa'yo. Kaya gano'n ang sampal sa'yo. Ang pangalawa naman, yung magdidemanda sa'yo. Kung ikaw ay didemanda, sabi rito, ginamit naman ni Jesus ang gesture na kung isasakdal kanino man, ito ay may patungkol sa pagkakautang. Okay? Kung ikaw ay ididemanda, sabi niya, ibigay mo ang iyong damit. Kukunin niya yung damit mo. At hindi lang yung damit mo, ibigay mo ang iyong roba. Okay? Ano ibig sabihin naman ito? Kasi sa kanilang panahon, sa kanilang kultura, mahal po ang damit. Meron tinatawag na inner garments at outer garments. Ang outer garments yung robe. Sa Old Testament, maraming mga passages that I will cite some of it. Na kapag ikaw didemanda because of your utang, pwede mong pambayad yung inner garment. Yung t-shirt or yung damit pandoob. Okay? Yung shirt mo, pwede mo ibigay yan. Pero pinagbabawal ng batas, ibigay ang roba. Kasi yung roba, kapag gabi, yan lamang ang iyong natatanging panglaban, pang shield sa mga lamig. So, bawal ang batas niya. Kung ikaw may utang, hindi pwede ito. Hindi pwedeng kunin mo lahat sa kanya, mamamatay siya. Ang pwede mo lang ikunin sa isang taong may pagkakautang sa iyo para may maibayad sa iyo kanyang inner garment. Ano sabi ni Jesus? Kung isasakdal ka at kukunin niya yung damit mo, ibigay mo na rin yung roba mo. Pagbigay mo ng roba na yun, it's actually something parang you are willing to die. No? Hindi mo na iniisip yung sarili mo. You will not retaliate. Hindi ka makikipaghiganti, makikipag-away sa kanya dahil sa kanya gagawin. Sige, minamaliit ka, ibigay mo pa to. Gusto mo akong maliitin, so be it. Ang sitas na ito ay pinapayagan ng batas ng Israel sa mga taong nagkakautang sa kanino man. Pwedeng kunin nang nagpautang ang damit o tunik na may utang bilang bayad sa kanilang panahon, mahal ang mga damit at kasuotan. At sinabi pa ni Jesus na ibigay mo rin ang outer garment o roba o robe. Pinagbabawal ng batas ang pagkuha ng robe sa isang tao dahil ito lamang ang kanyang magiging balabal sa panahon ng taglamig. At kung ito ay ginawa ng tao, mauwi ito ng kamatayan sa taong inagawa nito. Sinabi ni Jesus, ibigay mo pa ang roba sa kanya. Hindi tinuturo na ibigay mo ang lahat para ikaw ay mawalan. Kasi sa application nito, pwede natin maisip, sabihin, ibigay mo lahat ng pera mo sa mga humihingi sa iyo. Di ba, paano yung pamilya mo? Di magugutom naman sila. Kawawa naman sila. At hindi yung gusto ng Panginoon. Ang sino mang hindi nagbibigay o nagpo-provide sa kanyang household, sa kanyang pamilya, dahil pa ang hindi mananampalataya. Kung ikaw ay tatay, tapos hindi mo ipinagkakaloob, ibinibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya, daig ka pa sa hindi mananampalataya. Okay? So, dapat dito, syempre, ang itinuturo ni Jesus dito, na huwag nating ipagtanggol ang ating karangalang pansarili o yung tinatawag na dangal or honor. Kundi tayo ay maging mapagtiwala sa Diyos sa mga insulto sa ating tinatanggap dahil sa mga gawa ng masamang tao. Sinabi niya, do not resist this evil man. Hayaan natin ang Diyos ang magtanggol sa atin sa lahat ng paglikbak, pagmamaliit ng tao sa atin. Para itong example niya. So dito hindi parang nabigla lang si Jesus ng kanyang sinabi. Nagbigay siya ng mga sitwasyon sa kanilang panahon on how they react on a certain situation. Pangatlo,
ang pagmamalupit ng mga kawal. Sabi niya sa verse 41, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2 milya. Ang mga sinakop ng mga Romano o ng Roman government, kapag ang bansa niyo ay sakop, may kapangyarihan ang mga sundalo sa inyo. So kung ano ang ipagawa ng sundalo, dapat mong sundin ito. At karaniwang pinagagawa ng mga sundalo, kung sila ay may mga bitbitin, tatawagin ka nila at bitbitin mo yun. At wala kang karapatan. Pag tumanggi ka, parurusahan ka at pwedeng maging mitya ng iyong kamatayan. Kaya kailangan mo na lang sumunod talaga sa kanya. At kung ginawa sa iyo ng sundalo, pinalakad ka ng 1 milya, lakarin mo pa ang 2 milya. Sobra. Siguro, sa practical na bagay nito, kung mangyayari man sa atin na paghamak ng ating dangal o honor, nawa maalala natin ang mensahe nito. Na hindi tayo makipag-away, minsan lalo na kapag high blood ka, yung physically high blood. Ang bilis talaga tumaas ng dugo. Konting lang, mataas agad ang boses. Mataas lahat ng lagi ka nakikipag-away sa buhay mo. Parang biglang bumabagsak ang gera sa tahanan ninyo. Dahil sa pabigla-bigla nating mga sitwasyon na ginagawa sa ating buhay, pero taliwas ito sa aral ng ating Panginoon. Na sa lahat ng mga bagay na nangyayari, paghamak sa ating dangal, sa honor natin, hindi tayo nakikipaglaban, hindi tayo nakikipag-away on a personal level. Kaya sabi niya, sa mga kinasasakupang lugar ng mga Romano, kapag ang tao ay pinapabuhat sa kanya ang ilang mga gamit, dapat niya itong sundin, kundi siya ay mapapahamak. Sinabi ni Jesus, kung pinabuhat ka ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. Meaning, extend the grace to them that do injustly. Do this without grumbling or murmuring. Di na tayo magugulat kung bakit inuulit-ulit ni Kristo, love your enemies and do good to them. For if you do, you are truly sons of God as citizens of the kingdom. Kaya sa akin, di ba? May mga answer. Kung mamahalin mo yung mga nagmamahal sa iyo, ano pa ang reward ang tatanggapin mo sa langit? Tinanggap mo na sa panahon ngayon. Pero kung ang mamahalin mo, ang mga taong kaaway mo, then you will receive reward in heaven. Sabi niya, kung ganun lang ang kaya natin gawin, wala tayong pinagkaiba sa mga pagano. Yung mga pagano, ito yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, o ang iba naman ay walang Diyos. Pero, ang ginagawa din nila ay minamahal din nila yung mga taong nakakatulong sa kanila because they are receiving something doon sa ginagawa nila. Pero kung ganun lang tayo, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Let us all extend our grace to everyone. Yung mga kaaway, huwag mong gantihan. And eventually, huwag mong gantihan, do also good to them. Ang hirap talaga ng Sermon of the Mount na to. Habang ginagawa ko ang mga mensaheng ito, napapaisip ako sabi ko, ang layo-layo pa ng buhay natin sa gustong buhay ni Kristo para sa atin. Ang layo. Marami pang dapat tapyasin sa ating pagkatao. I'm sure, oo kayo sa mga aral na tinanggap natin. Napakaraming dapat pang mabago sa atin. Kaya nga sabi niya, do good works. At yung good works nyo, ilantad nyo para makita ng lahat ng tao. And that good work is something like a kindness of heart to all men. Not only to those who are saved, but also to those who are wicked. Pakapat, okay. Dito ako nahirapan. Kasi bahagi siya nitong binabanggit ni Kristo. Bakit napasok ang generosity rito? Sabi ko, isip ko yan. Ano ko nag-isip? Hanap ng sagot.
sa mga komentaryo. After sinabi niya yung tatlo, okay. Kasi hinamak ka na. Pero pang-apat, binanggit niya rito yung generosity. Because generosity is actually coming from the heart. It's the system of the heart. Okay? Sabi niya, sa narrative na ito, verse 42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. There are two keywords here. Nanghihingi, nanghihiram. Sabi niya, yung nanghihingi raw, huwag mong tanggihan. Okay? Bigyan mo ang nanghihingi. Sabi niya, bigyan mo ang nanghihingi. At yung nanghihiram, huwag mong tanggihan. Ayun na naman. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon dito? Masyado niyang pinalalalim kung paano natin i-apply ang mga bagay na ito. Sa aking kaisipan, hindi lamang tayo dapat hindi magiganti sa personal na level, kundi gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Dito binabanggit ang dalawang kalagayan na humihingi ng tulong sa atin, nanghihingi at nanghihiram. Ang paghingi ay di ka naaasa, maganda yung paghingi, bigyan mo na lang pag humingi. Pero yung nanghihiram, delikado. Okay? Kaya pag may nanghihiram, bigyan mo na lang para huwag ka na umaasang babalik. Ang paghihingi ay di ka naaasa na ibabalik at dapat mo siyang bigyan sa konteksto ng totoong pangangailangan. Sa aplikasyon, higit na madali ang nanghihingi kaysa sa nanghihiram. Dahil sa paghihiram ay pinapaasa ka pang babalik. Ibabalik niya. Now, tinuturo dito ni Kristo ang generosity. Okay? Ang generosity ay may, natatandaan niyo yung tatlo, may ginawa kang personal. No, in-extend, sinampal, pinagawa mo ito. Pero this is something manggagaling na sa bulsa mo. To express your love. Okay? Ang generosity ay may limitasyon at may tamang judgment din on your part. Dahil tandaan natin, ang generosity ay always subject for abuse. Maganda yung maging generous talaga. At dapat generous tayo dahil tayo ay Kristiyano. Nasa sa atin ang Diyos na siyang napaka-generous para sa ating buhay. Pero ang generosity, may karunungan din dyan. Sapagkat ang mga tao dahil sa makasalanan, inaabuso ang ating generosity. Pero hanggang saan ang limit? Okay? Ang mga taong nangihingi ay hindi natatapos ang paghihingi. Nangingi ngayong buwan, susunod na buwan manghihingi. Susunod na buwan manghihingi. At ika-4 na buwan, wala ka ng perang pambigay. Ang sabi nangingi sa'yo, ang sama na ugali ni sister. No? Sama na ugali, nanghingi lang ako, hindi lang binigyan. Binigyan ka ng... Ganyan kasi ang nangingi. Walang katapusan. Sa mga tinutulungan, walang katapusan yan. Kaya meron ding limitasyon at may tamang konteksto. Katulad yung magsusuka na laging inaalok tayo rito. Noong una yan, maliliit pa yung mga bata at may sakit siya, lagi pupunta sa church, nangihingi. Ano mo sabi niya, hindi na ako manghingi, bibenta ko na lang suka ko. Kaya naman namin, suka niya pala binibenta, peke. Pinaloko pa pala kami. So, pumupunta-punta rito yan after ng service, baka mamaya hindi niya, binibenta suka. Buti na lang yung suka niya, nabibenta namin kasi sa bag. Kaya yung suka niya, peke. Ang tunay na suka, yung galing kay Sister Ellie, pure ang suka niyan. Kaya lang, tatawagan ka muna niyan, mag-deliver ako dyan bukas. Pero yung gano'n, dati may kailangan siya kasi nagpapaaral, may sakit. Pero ngayon, maayos na siya. Pero nakakasanayan na yung gano'n at nagtatago minsan pag hindi namin ginukuha ang suka. Ang mga nangihingi, walang katapusan. Turuan din natin sila. Sabi nga ng mga matatalinong tao, pag nangangailangan niya pagkain ng kailangan at meron ka naman, bigyan mo. Pero kung lagi na lang ganyan at malaki ang katawan niyan, tinuturuan mo siyang maging abusado sa iyo. At pagiging tamad na lang siya lagi.
Kaya minsan, ang hirap din magbigay sa mga pulubi. Malalaman mo naman talaga kung sino yung pulubi at niloloko ka lang eh. At nakakasanayan na talaga makinig. Katulad na lang nung Biyernes, yung lalaking napakalaki ng katawan na mayroong mga sugat-sugat dito na magaling ng matagal na. Gusto ko minsan tapikin para malaki, may sugat pa talaga o niloloko na lang kami nito. Doon sa, kasi every Friday, meron kami coffee fellowship. Halos ilan ba yung nangingi doon? Isa naman yung babaeng nagtitinda ng tamales. Alam na. So, ito, hinahanap natin. Dahil siya lang ang bumibili doon. Nung nalaman namin, kiri pala yung tamales. Parang 100 piso, isang piraso, no? Magkano ba yun? 100 piso. Peke, di niloloko mo kami. Lolokohan tayo. Kaso isa namang matandang babae na may kasamang napakagandang bata na ayos yung damit. Mukhang mayaman pa sa atin. Nangihingi at taga saan ay kakayo. Sabi, taga Santa Maria ata. Ano nagawa niyo dito? Ha? Ubando. May kami nandito. May kami lang din lumalabas. Galing daw siya Ubando. So, meron naman mga genuine, malalaman mo naman yun, malilisan mo naman. But ang doon, yung mga nanghingi, walang katapusin yan. Pero at the end of the day, lalabas ka diyang masama pag hindi mo sa tinuruan. Okay? So, sa isang banda rin, baka naman yung hindi nating pagbigay na nagaling sa ating madamot na puso. Wag din naman. Kasi natural tayong madamot. Sabi natin, wag dapat bigyan yan, naluloko lang yan, pero sa totoo, madamot ka lang talaga. Ang itinuturo sa atin dito, maging generous tayo. Nandoon ang bukas na puso lagi sa generosity, na mayroong karunungan. Okay? Ang generosity ay isang sistema ng puso na may pagkaawa sa tao at di kaya ng konsensya na hindi makatulong kahit papaano sa mga totoong nangangailangan. Mainam magbigay kaysa tumatanggap. Ang Biblia ay nagbigay ng daan sa mga nangihiram, ngunit dapat ang nangihiram ay hindi abusado. Deuteronomy 15:7. Mabasahin ko ang ilang mga patungkol sa nangihiram. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag niyong pagkakaitan ng tulong. May mga bantari ng Panginoon dito sa inyong kababayan sa kanilang pangangailangan. Sa halip, sabi niya, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag niyong pagdadamutan ang inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang ika-7 taon. Sa kanila kasi, pag 7 taon, ika-7 taon na yung utang mo, yung 7 years of Jubilee. Lahat ng utang, bayan. Wala na. Ano na yun? Kaya sabi nito, kung magpapautang ka ay magkaka-7 taon na, mag-year of Jubilee na. Ibig sabihin, kunya isang buwan, nagpautang ka ngayon, pwede niya nang hindi bayaran yon after ng year of the Jubilee. Lahat ng utang, bayad na. Sabi niya, kahit mag-year of the Jubilee na, pautangin mo pa rin. Kaya na kailangan. Okay? Ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo, at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin niyo sila ng maluwag sa inyong kalooban, ay pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. So lagi when you give something or to someone, sa Diyos kayo nagbibigay. Hindi pwedeng binabawi ang offering. Ayan, may pataman ako, nakalive tayo. Nakalive. So sabi nila, pahiramin niyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain ko kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. Kailanman hindi kayo mawawalan ng kababayan na nailangan. There will always be someone na may kailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Generosity, bukas na palad. Magmadamot. Natural sa atin ang madamot. At pag binago tayo ng Panginoon, maging karamutan niya tinatanggal sa atin. Walang Kristiyanong maramot. Psalms 37:26. Sa lahat ng oras, bukas
pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalailaan sa kanilang mga anak. Kapag ikaw, sa isip na ito, pag ang mga magulang, bukas ang palad sa mga taong nangangailangan, maging ang inyong pamilya, ang inyong mga anak ay napagpapala ng Diyos. Parang gusto ka rin, wag ka nang umasa doon sa pinahiram mo. Dahil ang lahat ng mga yan na ginawa mo sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Proverbs 28:27. Ang tumutulong sa mahirap ay di nagkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Bigat, ano? Sabi na, ulitin ko, ang tumutulong sa mahirap ay di nagkukulang. Pero sumpain ang mga tao nagbubulag-bulagan. Ay kumakap sa inyo. Alam nyo namang talagang magandang wala na, hindi makatrabaho, mahirap. At ang sabi lang naman, nagugutom siya. Ang sabi diyan, pag ikaw ay nagbulag-bulagan, hindi mo man lang pinakain kahit paano, at meron ka, sabi rito, sumpain. Kawikaan 19:17. Kapag tumutulong ka sa mahirap, ito ang matindi, para kang nagpapautang sa Panginoon. Ito ang natatanging verse sa Bible na kapag ikaw ay tumutulong sa iyong mga kapwang, walang maibabalik sa iyo. Madaling tumulong kung alam mong may maibabalik sa iyo eh. Pero yung taong ito, walang maibabalik sa iyo. So talagang totally wala. Pag nagpahiram ka dyan, sabi niya, para kang nagpautang sa Panginoon. Eh, ang Diyos pa naman, binabayaran niya agad sa iyo. Ibinabalik agad ng Diyos sa iyo ang pagpapala kahit sa mga pagkakataong ikaw ay nagbigay sa mga taong hindi naman maibabalik sa iyo yung maitulong mo. Dahil ang Panginoon ang nagbabayad sa iyo. Sa mga nangailangan ay di dapat patubuan. Ito naman sa pagpapatubo. Maliban sa personal kong opinion kapag negosyo ang usapan. Okay? Kunyari, mangutang ako for business, pagkakakitaan mo yung pera ko, ay dapat may patubo yun. Kasi business ang gagamitin mo. Pero kung ikaw ay nagugutom, wala kang pera, at ako ay may pera, hindi ko dapat patubuan yung papahiram ko sa iyo. Dapat, dahil ito ay pumapatungkol sa kanyang buhay. Pero kung business ang usapin, dapat may patubo dahil gagamitin niya yung pera mo doon sa negosyo na kanyang paglalaanan. Exodus 22:25-27. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kung may nagsalda sa inyo ng balabad, roba, ibalik niyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog kapag siya'y dumaing sa akin. Pakikinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. So, pag nangailangan, magpatubuan. Pero pag sa negosyo, gagamitin, business ang pinag-uusapan nyo, pwede yan pugod. Leviticus 35:35. Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, kupkupin niyo siya. Tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag niyo siyang patutubuan kung siya ay nangungutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyo itong buhay na kasama niyo. Huwag niyong patubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpapalaya sa inyo sa Ehipto, upang ibigay sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo. Deuteronomy 23:19-20. Huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain,
anumang maaring patubuan. Maaring niyong patubuan ang mga dayuhan, sabi niya. Ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita, upang pagpalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain, pagdating niyo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Pagdating sa utang, nakatahimik kayo Conclusion. Malinaw sa atin ang aral ng ating Panginoon sa paghihiganti. Maaari rin nating gamitin ang batas upang makakuha ng hustisya sa ilang mga kalagayang pampubliko sa buhay ng tao. Dito, tinatalakay ni Jesus ang paghihiganting personal. Hindi pwedeng personal. Kunyari, may napatay. Gamitin mo ang hustisya ng Diyos, ang gobyerno, ang pamahalaan, ang justice, para naisakdal yung gumawa nito. Yun yung a tooth for a tooth, an eye for an eye. Pero hindi mo pwedeng, dahil pinatay niya ang kamag-anak mo, papatayin mo rin siya. Hindi personal. Yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon. At sa personal na level, no, lalong-lalo na ang usapin dito yung dangal, minamaliit ka. Kaya kung maliitin ka na lang, wala siyang respeto sa iyo. Hayaan mo na lang magka-respeto ulit. At ganito ang dapat maging tugon mo sa kanya. Do not resist the evil man. Tinampal ka, ibigay mo pa ang kaliwa. Pinalakad ka na malayo, pinahirapan ka, ibigay mo pa ang another mile. Ano pa? So, sa mga sitwasyong ito, hindi ka magkakaroon ng personal na paghihiganti sa tao. Papaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Sa buhay natin, alam ko, lalo na tayong yung mga may edad na, marami na tayong karanasan na ganito. Maraming pagkakataon, ginali tayo ng tao. Ginali tayo ng evil na. At may mga pagkakataon sa buhay natin, nagnanais tayo talagang maghiganti. Perhaps, pwede rin na ipanalangin mo siya sa Diyos na kunin na ng Diyos ang buhay niya. Mali pala yun. Do not resist the evil man. Huwag mo silang paghigantihan. Ang Diyos ang siyang naghihiganti sa lahat ng bagay. Ngunit huwag din naman tayo magkaroon ng galit at bukot dahil yun naman yung unang araw natin. Ang lahat ng mga bagay na attitude na ito, ang gustong ipamana ng Diyos sa atin bilang citizen, bahagi ng kanyang paghahari. Nawa, mga kapatid, pagharihan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami dahil ang iyong mga salita ay nagpapabago ng buhay. Ang iyong salita ay kapangyarihan. Ang iyong salita, O Diyos, ay kayang basagin ang mga matitigas na puso. Kayang baguhin. Ang iyong salita ay nagbibigay ng buhay. Ang iyong salita ang siyang tanging gabay sa madilim na mundo. Salamat po. Binago mo ang puso namin. At dahil dito, binigyan mo kami ng kalakasan upang makasunod sa iyong nais. Tanggalin mo po anumang paghihiganti sa aming mga puso. Anumang galit po na inilalagay ng mga sitwasyon ng buhay, tanggalin mo po ito sa amin. At patuloy, O Diyos, pagharian mo ang templo kung saan ka nananahan. Maraming pong salamat. I pray that you bless everyone with the word of God. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Awitin na po natin, praise God from whom all our blessings go. Praise God from whom all blessings go. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above.